Nagsimula ang palabas sa isang babae na pinahihirapan ng isang tao. Ang babaeng ito ay asawa ng isang DEA Special Team Leader na nagngangalang John Wharton. Nakita ni John ang pagpapahirap sa kanyang asawa sa pamamagitan ng isang video na ipinadala ng kanyang kaaway. Walang nagawa si John at napahilamos na lamang sa kanyang mukha at hayaan ang kanyang asawa na pinahirapan hanggang mamatay ito. Makalipas ang 8 buwan si John at ang kanyang team ay magsasagawa ng money robbery na pag-aari ng isang drug dealer. Sa loob ng bahay ng dealer may party na nagaganap, isa sa team ni John na nagngangalang Lizzie ay inatas ang ilihis ang atensyon nila sa pamamagitan ng pang-akit para hindi malaman ng drug dealer ang pagdating ni John at ng team nito. Nang makita ng isa sa mga bodyguard ang pagdating ni John ay agad niyang itinutok ang kanyang baril at naghanda para bumaril. Pero isa sa kasamahan ni John na nagngangalang Brace ay binaril ang bodyguard. Tapos agad na lumabas si Lizzie at nakasalubong ang team niya. Sinabi ni Lizzie kay John na alam niya kung nasaan ang safe box. Pagdating nila sa safe may nakita silang tumpok na pera. Habang nililipat nila ang pera, may biglang dumating na guard at pinagbabaril sila, hanggang sa binaril ang isa sa kasamahan ni John na nagngangalang Smoke. Tapos sila ay nakipag-ugnayan sa kanilang mga superiors para maghanda ng ambulansya kasama ang mga medical personnel para madala si Smoke sa hospital. Pagkatapos noon ang natitirang team ay dumaan sa ibang kalsada para kunin ang pera na nasa underground water channel. Bago iyon pinasabog ni John ang natitirang pera sa safe hanggang wala nang natira. Pagdating nila sa imburnal wala na ang $10 million na nilagay nila. Hinanap nila pero hindi na nila nakita. Tapos may nakita si Lizzie na bala malapit sa naputol nilang tali at mukhang dismayado sila at umalis sa lugar. Pagkatapos sa opisina lahat ng pangkat ni John ay inusisa ng opisyal na nagutos sa kanila na nakawin ang pera. Ang kanilang aksyon sa pagnanakaw ng 10 milyon ay hindi lamang ang kanilang pagnanais. Ngunit ito ay isang gawaing ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad ay nawala ang pera. Pagkalipas ng 6 na buwan ay nakitang nabubuhay si John mag-isa sa kanyang bahay. Doon si John ay pinagmamasdan ng 2 lalaki, ngunit itinuring silang dalawa ni John na parang magkaibigan. Kahit saan man pumunta si John pareho silang nakasunod sa kanya. Pagkatapos gawin ang kanyang routine, pumasok si John sa trabaho. Habang siya ay nagtatrabaho ay patuloy siyang tinutuyan ng mga empleyado na pinagbibintangan nila si John na isang magnanakaw. Ngunit sinubukan ni John na huwag makinig sa kanila. Nang bumalik si John mula sa banyo ay may nakita siyang papel na nakakabit sa kanyang computer. May utos ito na makipagkita sa kanyang amo sa silid. Pinuntahan siya ni John at sinabi sa kanya ng kanyang amo na tapos na ang lahat sa puntong iyon. Akala niya ay matatanggal na siya sa trabaho, pero ang nagtapos ay ang investigasyon kay John at sa kanyang team na inakusahan na magnanakaw. Sinabi rin ng kanyang amo na napatunayang inosente si John at ang kanyang team. Pagkatapos ay hinalok ng kanyang amo si John tungkol sa kanilang bagong misyon. Doon ay binigyan ng kanyang amo si John ng baril na may power of attorney at tinanggap naman ito ni John. Pumunta si John sa isang lugar kung saan nagtipon ang lahat ng miyembro ng team niya. Sa loob ng 6 na buwan lahat sila ay nagsama-sama na para talaga silang isang pamilya. Hanggang sa tuluyang pumasok si John sa bahay. Sinabi sa kanila ni John na tapos na ang investigasyon at oras na para kumilos ulit sila. Pagkatapos ay inilabas ni John ang kanilang mga ID at tuwang-tuwa sila. Pagkatapos noon ay nagpractice sila sa parehong base na ginamit nila 6 months ago. Doon nakita ni John ang mukha ni Lizzie na mukhang pagod at namumutla. Dahil si Lizzie lang din ang babae sa team nila. Pinagpahinga ni John si Lizzie, pero tumanggi si Lizzie at nagpatuloy na sumama sa ibang members. Habang nasa training si John ay nagbigay ng payo sa pamamagitan ng pagbibigay ng hidden target na karaniwang ginagamit ng kalaban. Nang may pagtatalo, si John nilapitan sila para pigilan ito at bigyan ng direksyon ang kanyang team. Tinanggap ito ng mga miyembro at inulit ang exercise na hindi pa tapos. Sa magkahiwalay na kwarto anden lang si John at James o Monster. May one-on-one na usapan si John kay James. Si John nagtanong kay Monster bakit ang kanyang mga kakayahan ay nabawasan. Dahil sa nakaraan may mas mahusay na instinct siya sa laban sa mga kaaway, kaysa sa ibang mga miyembro. Sumagot si James na sa nakalipas na 6 na buwan ay hindi siya tumigil sa pag-iisip kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng pera na kanilang ninakaw. Bilang karagdagan sinabi rin ni James na siya ay nabigo kay John dahil wala siya sa loob ng 6 na buwan. At nawawala na ang tiwala sa pagitan nila at hindi lang niya makakalimutang makuha ang insidente na binaril si Smoke. Tapos sinabi ni John hindi siya makakasama dahil may batas na siya na hindi masisira. Hindi tinanggap ni James ang palusot ni John at tinanong niya ito mula noong sumunod siya sa alituntunin kung kailan palaging gumagalaw ayon sa sarili plano. Sinabi rin ni James na ngayon ay hindi na sila isang koponan kundi isang grupo lamang. Sa puntong iyon tinanggihan ni John ang mga salita ni James at sinabing pamilya pa rin sila at dapat pagkatiwalaan siya ni James o Monster. Hindi nagtagal ay nagtipon at nag-celebrate ang buong team.
Pagkatapos ay sinabi ni John sa buong team na nadismaya siya dahil wala na silang tiwala sa isa't isa. Mas naniniwala si John sa kanyang mga miyembro kaysa sa kahit sino paman. Sa kanilang susunod na aksyon ay kailangan nilang magtiwala sa isa't isa. Tinanggap nila ito at bumalik sa pagsasanay. Dahil sa kanilang tagumpay sa pagsasanay na ito ay iniimbitahan ni John ang buong koponan na magsaya sa kanilang pagbabalik. Dahil lahat sila ay bumalik sa kanilang mga tahanan ay natutulog si Pyro, biglang nagising siya dahil sa tunog ng tren. Habang papunta na si John sa lokasyon ng aksidente ni Pyro, nakilala ni John ang isang babaeng investigador na nagngangalang Caroline. Pagkatapos ay sinabi ni John sa kanya na si Pyro ay kanyang nasasakupan. Nagtanong si John tungkol sa nangyari, sumagot si Caroline na si Pyro ay kinaladkad ng tren habang nasa kotse. Tinulungan din ni John si Caroline na hanapin ang mga parte ng katawan ni Pyro na nagkahiwa-hiwalay. Kinaumagahan binisita ni Caroline si John at ang bahay ng kanyang team. Nang kumatok ito sa pinto ay agad na binuksan ni Lizzie ang pinto at binigyan ng buong team si Caroline ng isang hindi magandang pagsalubong. Sa gabi nagkita ulit sina John at Caroline. Pumunta sila sa bahay ni Nick. Pagkadating sa bahay ni Nick tumawag si John pero walang sumasagot. Saka siya pumasok sa loob ng bahay at naalerto dahil may nangyari sa bahay. May kasunod na bangkay na nakapako sa kisame ng bahay at si Caroline na nakakita nito ay nabigla at natakot. Pagkalabas ng bahay medyo paranoid si Caroline, lahat ng damit niya ay napuno ng dugo. Pagkatapos ay dumating ang mga pulis upang agad na ibaba ang katawan ni Nick. Pagkatapos ay dinala ang katawan sa hospital upang masuri ng isang forensic na doktor. Sinabi ng doktor kay Caroline na dumudugo si Nick dahil ang kanang bahagi ng kanyang puso ay nabutas. Si Nick na isang mahusay na tao, ang nagpa-curious sa mga doktor dahil sa pagkamatay niya. Tapos may nakita din ang forensic doctor na nakadikit sa bangkay na isang buhok. Tapos kinuha ng doktor at agad namang umalis doon si Caroline. Sa kabilang banda si John at ang ibang team ay nawalan ng 3 ng kanilang mga miyembro. Sila doon ay tila hindi mapakali at natatakot na naghihintay sa kanilang susunod na target. Doon ay sinabi ni John na ito ang kahihinatnan para sa mga lumalaban sa mga kriminal ng droga na may kapangyarihan. Si Grinder subalit itinanggi na ang pagkamatay ng kanilang mga miyembro ay hindi kagagawan ng kriminal, ngunit maaaring isa sa kanila. Dahil kung ang mga kriminal ang pumatay sa kanilang mga miyembro, bakit hindi pinatay ng mga kriminal ang mga miyembro ng FBI na nag-utos sa kanila na isagawa ang misyon? Ipinapalagay ni Grinder na ang bahay na kanilang kasalukuyang tinutuluyan ay minamasdan ng kalaban. Pagkatapos si John ay nagalit kay Grinder at sinabi na itigil ang pagdududa sa isa't isa. Itinaas ni Grinder ang kanyang mga kamay at hindi tumugon sa pakikitungo ni John sa kanya. Maya-maya si Lizzie at Monster na mag-asawa ay nagtatalo. Dahil si Lizzie ay balak umalis ng bahay. Pinigilan siya ni Monster sa kadahilan ng napakadelikado sa labas ngayon. Dahil may mga kriminal na target silang lahat, sinabi ni Lizzie sa kanya na siya ay nababagot na. Pilit na binuksan ni Monster ang bag ni Lizzie at nakita ang laman ng kanyang bag na naglalaman ng mahahalagang kagamitan sa proteksyon. Nang buksan ni Lizzie ang pinto lumabas na si Caroline ay bumisita sa kanya. Sa labas ay dumating si Caroline upang tanungin silang dalawa tungkol sa ilang bagay. Ang mga tanong ni Caroline sa kanila ay itinuturing na isang biro ni Monster at Lizzie. Dahil sa hindi magandang pakikitungo nila, si Caroline ay nagbanta na pareho silang ikukulong. Pagkatapos ay hiniling ni Caroline sa kanilang dalawa na magpakita ng ilang ebidensya na makakatulong sa kanya sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Pyro at Nick. Si Monster ay tumigil sa pagbibiro at binigyan si Caroline ng ilang larawan ng kanyang mga kaibigan na namatay. Sa mga katulad na pangyayari kay Pyro at Nick, saka sinabi ni Lizzie kay Caroline na kailangan niya ng mas maraming karanasan sa pag-iimbestiga sa mga kaso ng pagpatay. Pinakiusapan din ni Lizzie at Monster si Caroline na umalis at agad na umalis si Caroline palayo sa kanilang bahay. Pumunta si Caroline sa lugar ng forensic doctor para makuha ang resulta ng hair test na nakuha nila. Ang forensic doctor nakuha din ang fingerprints na nakita malapit sa sasakyan. Pagkatapos noon ay dumalo si Caroline at ang kanyang partner sa isang meeting kasama ang higher-up officers. At napag-usapan ang mga problemang naganap kamakailan na tungkol sa pagkamatay ni Pyro at Nick. Doon hiningi ni Caroline ang suporta at pag-access sa mga record mula sa mga opisyal upang malutas ang kasalukuyang problema. Ngunit sinabi ng isa sa mga lalaki doon na si Caroline ay kailangang magsumite ng isang opisyal na liham ng kahilingan at marami pang ibang bagay na tila napakakomplikado. Matapos marinig na ang kanilang mga kinakailangan, ay labis na tinapos ni Caroline ang pulong at agad na nagmadaling lumabas ng kwarto. Nang si Caroline at ang kasama ay nasa sasakyan nakakita sila ng flash drive. Dahil hindi naman sa kanilang dalawa ni Caroline ang flash drive sa katiningnan ang laman nito. Doon ay nakita ni Caroline ang isang video, nang si John ay iniimbestigahan ng FBI. Matapos makita ang video alam ni Caroline na ang mga sagot na ibinigay ni John ay ganap na kasinungalingan.
Pagkatapos ay sinugod ni Caroline si John at sinabi sa kanya kung bakit hindi niya sinabi na siya ay iniimbestigahan ng FBI para sa pagnanakaw ng pera mula sa cartel. Nagtanong si Caroline kay John na maging tapat sa kanya. Matagal silang nag-usap hanggang sa nakita ni Caroline na nakaimpake na ang mga gamit ni John. Sinabi ni John na pupunta siya sa lugar sa isa sa kanyang kasamahan na si Tripod. Si Tripod ay inihiwalay ang kanyang sarili sa kanila pagkatapos ng interogasyon. Hindi nagtagal ang dalawa ay agad silang sumugod sa bahay ni Tripod. Kinaumagahan nakarating sila sa kanilang destinasyon. Pagdating doon ay binalaan ni John si Caroline na mag-ingat, dahil maraming bitag kung sakaling dumating ang kalaban. Pagdating ni John at Caroline sa kinalalagyan ni Tripod, 4 na armadong lalaki din pala ang dumating sa bahay ni Tripod at mukhang si Tripod ang pinupuntirya nila. Hindi nagtagal si John at Caroline na late na dumating ay nasaksihan na naman ni Caroline ang pagkamatay ng mga miyembro ni John. Si Caroline saka nakipag-ugnayan sa team niya para pumunta kaagad sa eksena. Pagkatapos nun ay pumunta sila John at Caroline sa gubat para makita ang bakas ng mga kriminal. Sa hindi kalayuan sa pinangyarihan ay may nakita silang isang lalaki na namatay dahil sa pagkakatama sa trap na inilagay ni Tripod. Si John saka nakakita ng tato sa katawan ng lalaki na siyang pagkakakilanlan ng isang world-class criminal group. Agad na iniwan ng dalawa ang bangkay ng lalaki. Hindi nagtagal si Caroline ay nanunood ng video ng murder ng kriminal at bigla siyang nagulat sa pagdating ni Monster. Si Monster na nakita ang video at sinabi kay Caroline na miyembro sila ng malulupit na assassin. Sinabi rin ni Monster na si Tripod ay dating miyembro ng Navy SEAL. Si Monster ay nag-claim din na si Tripod ay may 10 beses na kakayahan sa kanya. Ngunit madaling lang siyang natalo ng mga kriminal. Pagkatapos ay nang tanong si Caroline kay Monster na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang team kasama na si John. Ipinaliwanag ni Monster na 2 years ago, inaristo ng team si Edgar Rios. Siya ang kanilang pinakamalaking drug kingpin. Ipinaubaya nila si Edgar sa isang grupo ng mga Mexican. Ngunit bago nila ito ibigay ay binaril si Edgar ng isang pulis na babae at natapos na ang kanilang mga problema. Matapos ang insidente ay nakatanggap si John ng tawag mula sa mga kriminal na kumidnap sa kanyang asawa at anak na lalaki. Itinago siya sa Jerez at nag-alok din sila kay John kung susuko siya, ang kanyang pamilya ay mabubuhay. Ang mga kriminal ay nagsimulang pahirapan ang kanyang asawa at anak hanggang sa mamatay. Si John pagkatapos ay pumunta sa Jerry's upang hanapin ang mga salarin na pumatay sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya sila mahanap. Simula noon ay nahumaling si John sa paghihiganti, doon nagtapat si Monster na hindi na niya maintindihan at ng iba pang team si John. Tapos biglang dumating si John, medyo kinabahan si Monster dahil narinig ni John ang usapan nilang dalawa. Tapos sinabihan ni John si Monster para umuwi agad. Sa gabi si Caroline na nag-swimming ay biglang nagulat sa pagdating ni John, ngayon ay nasa bahay na sila ni Caroline para pag-usapan ang mga tropang Guatemala na pumatay kay Tripod. Si John pagkatapos ay nagpakita ng iba pang ebidensya na nakuha niya mula sa bangkay ni Tripod para ipakita kay Caroline. Ngunit si John ay hindi niya ito ibinigay ng buo kay Caroline ang mga ebidensya. Sa umaga si Caroline at ang kanyang partner ay nagpunta sa isang lugar upang kumpirmahin ang tugma sa pagitan ng mga fingerprint na mayroon siya sa mga fingerprint na ibinigay sa kanya ni John. Pagkatapos makakuha ng sapat na matibay na ebidensya, si Caroline at ang kanyang partner ay sa wakas ay nagawang gamitin ang kanilang kapangyarihan para utusan ang ilang pulis na magsagawa ng raid sa isang mataas na bahay. Sa kabilang banda, si John at ang kanyang team ay nakitang naghihintay kung saan ang kanilang target. Ginamit ni John si Caroline para malaman kung nasaan ang target. Kailangan lang nilang maghintay at maging alerto at pagkatapos ay kumilos ng sama-sama. Hindi nagtagal matapos makuha ni John ang lokasyon at lahat sila ay nagmadaling umalis dala ang kanilang mga armas. Lahat ng mga kaaway ay naalis na ngayon at nakita nila ang ilang mga jerrycan na naglalaman ng mga gamot na hinahanap nila. Gayunpaman si Monster ay may alam at sinabi na ang mga taong napatay nila ay hindi miyembro ng Kybils. Nang umalis si John at ang kanyang team sa bahay, si Caroline ay nasa labas kasama ng mga pulis. Pagkatapos ay tinanong ni Caroline si John kung ano ang kanyang ginagawa. Sumagot si John na katatapos lang niya sa kanyang trabaho. Sa puntong iyon ay natauhan kaagad si Caroline at sinabi kay John na ginamit na siya, tahimik lang si John at saka umalis. Sa ibang lugar may 2 lalaki na nakasakay sa isang bangka na nabubuhat ng kanilang mga lambat sa pangingisda. Subalit imbes na isda ang nakuha nila ay mga bangkay ng tao. Ang mga bangkay ay hinuhulaan ng mga ito ang pumatay kay Tripod. Ang bangkay ay binalot din ng isang alambre para hindi ito lumutang. Nang ang bangkay ay sinusuri ng isang forensic doktor. Naalala ni Caroline na kung ito talaga ang taong pumatay kay Tripod ay dapat mayroong isang tato na nagpapakita ng parehong pagkakakilanlan. Sinuri ni Caroline at sigurado na ang 3 bangkay ay mayroon tato sa bawat isa na parehong tato na nakitang bangkay ni John sa kagubatan. Sinabi ng forensic doktor na ang pagkamatay ng mga ito ay mga 1 linggo na ang nakakaraan.
Sa kabilang banda ay si John na nanonood ng video ng pagpapahirap ng kanyang asawa hanggang sa siya ay barilin. Tila si John pa rin ang parehong John, hindi lang niya kayang bitawan ang kanyang asawa at anak. Samantala ang buong team ay naghihintay sa pagdating ni John. Tapos tinanong sila ni John kung sino talaga ang nanghuhuli sa kanila. Sabi ni Lizzie na isa sa kanila ang gumawa, sabi ni Lizzie na pwede daw si John or Grinder or Sugar o maging ang kanyang asawa na si Monster. Si Grinder sinabing maaari rin itong si Lizzie. Gayunpaman si Monster na hindi ito tinanggap ay agad na kinumpronta ang mga sinabi ni Lizzie. Mukhang bigo si Monster habang ang sitwasyon ay naging lalong hindi mapigilan. Pagkatapos ay itinutok ni Monster at Grinder ang kanilang mga baril sa isa't isa. Saka sinabi ni John kung isa nga sa kanila ang may kasalanan bakit nahihirapan sila na tapusin ang kanilang teammates. Sinabi ni Lizzie na ang dahilan ay ang pera at naghinala si Sugar na isa sa kanila ay binayaran para pumatay. Si Grinder na nalilito ay agad na umalis. Bago umalis sinabi ni Grinder na kung makikita niya muli ang mga miyembro ng team ay papatayin niya ito. Pagkaalis ni Grinder ay tinanong ni John ang tatlo kung tapos na ba ang kanilang kapatiran. Sinabi ni Lizzie na wala nang silbi kung muli pang mabuo ang kanilang team dahil sa mga alitan. Hindi tinanggap ito ni Monster at agad na kinorner si Sugar. Si Monster na akala niya kaibigan niya si Sugar pero may puso pala si Sugar na sirain ang kanilang pagkakaibigan at niloko ang kanyang asawa. Si John pinigilan ang away nila, tapos umalis si Sugar at Lizzie at iniwan si John at Monster. Samantala si Caroline na binisita ni Grinder, si Grinder ay nagsabi sa kanya na ninakaw nga nila ang pera ngunit nawala din ang pera at hindi alam kung sino ang kumuha nito. Pinuntahan ni Caroline si John, doon ipinaliwanag ni John ang lahat kay Caroline na namatay ang kanyang pamilya dahil sa mga aksyon ng kanyang mga kaaway. Pagkamatay ng kanyang asawa at anak sinubukan ni John na bumangon at makipaglaban muli kasama ang kanyang team. Si John ay mayroon pa ring mga miyembro ng kanyang koponan, pero ngayon wala na ang kanyang team. Tapos pumunta silang dalawa sa isang cafe at naghintay sa pagdating ni Grinder. Pagdating ni Grinder humingi ng tawad si John sa nangyari. Sabi ni Caroline na kaya niyang protektahan si Grinder, pero bago pa siya makasagot sa sinabi ni Caroline, ay biglang dinaril si Grinder sa ulo. Ang mga pulis na nakarinig ng putok ay agad na pumunta sa lugar. Saka dumating si Caroline at tinanong ni John kung sino ang sospek. Ang pulis noon ay sumagot na ang sospek nila ay isang babaeng agent na may mahabang buhok. Tapos nagpakita ng litrato si Caroline ni Lizzie at ang sagot ng policewoman na lumabas ng kwarto ang babaeng nakita niya kanina at sumakay sa isang pulang kotse kasama ang isang lalaki. Pagkatapos noon ay pumunta sina John at Caroline sa bahay ni Monster. Pumasok sila ng walang katok at nakahanda na ang kani-kanilang mga armas. Sa mga oras na ito si John ay may instinct na bago umalis si Lizzie ng bahay ay natapos na niya si Monster. Nakita din ni John ang dugo na lumabas sa refrigerator. Matapos makipag-ugnayan sa pulis, si John ay kinontak ni Lizzie. Sinabi ni Lizzie kay John na nagkamali siya, pinakiusapan ni Lizzie si John na makipagkita sa kanya sa isang lugar. Pagkatapos ay pumunta si John kay Lizzie at tinanong kung bakit pinatay ni Lizzie ang mga miyembro ng team niya. Sinagot din ni Lizzie ang lahat ng iyon dahil ninakaw nila ang pera niya. Si John na nakarinig nito, inamin niya na siya ang kumuha ng pera. Si Caroline na nalilito pa rin ay tinanong si John. Nagtanong si Lizzie kung bakit kinuha ni John ang pera, ngunit hindi sumagot si John. Naintindihan na ngayon ni Lizzie kung bakit ninakaw ni John ang lahat ng ito dahil sa pamilya niya, isang pamilya na hindi niya pa binibitawan. Doon nagalit si Caroline kay John dahil sa pagpatay sa kanyang sospek. Sinabi ni John kay Caroline na maging isang mabuting babae at sinabi sa kanya na umalis. Dahil mukhang stressed si Caroline, dumating ang kanyang partner at nagtanong kung ano ang nangyari. Sa parehong oras na nawala si John sa kanilang presensya. Sa ibang lugar sa Mexico, nakita si John na may pupuntahan at nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng salarin na tumapos sa kanyang pamilya. Ang tao ay tahimik at nananatiling tahimik. Nagbigay din si John ng ilang plastic na pera upang malaman niya ang lokasyon ng mastermind sa likod ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang tao ay tuluyang natukso sa pera ni John at sinabi ang kinaroroonan na kanyang hinahanap. Hindi nagtagal ay nasa isang bar si John at hinahanap ang salarin. Tinignan niya ang mukha ng mga tao sa bar at pinares sa litratong hawak niya. Tapos may nakita si John na lalaking may sombrero na kausap ang isang babae. Alam ni John na ang lalaki ang kanyang target at patuloy na nagmumuni-muni sa kanya. Pagkatapos ay tinapos siya ni John, pagkatapos naligtas ang sitwasyon umupo si John pabalik sa kanyang mesa at nasiyahan sa kanyang soda. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.